Hi guys, welcome back again on my channel. So in this tutorial, gaya nga na nabasa yun sa title, kung paano nga magtanggal ng custom ROM sa Samsung Galaxy phones naman. So in this video, I'm using Samsung Galaxy Note 3. Before anything else, punta muna sa settings, about device, about phone, and make sure yung model is tama. Yan, kung makikita nyo, model ng phone ko is SMN9005. So yan, pwede na tayo pumunta sa laptop. So, open na natin yung Google Chrome. Ganyan. May search lang tayo. Kuha lang tayo ng download file. Wait lang. Ayan, so hintayin na natin loading. Hindi ko na kinat tong video na to kasi nga pag kinat ko to mauusog yung mismong files na na-download ko. So ayan, so pupunta lang tayo mismo sa Chrome. Ayan. Then, ito-type lang natin yung kaya nga nung akin, SMN9005. So, yan. Samsung N9005 Repair Firmware. So, yan. So, wag niyong kakalimutan ng word na Repair Firmware. Ayan. Repair Firmware. Lalagay ko yung link dyan sa baba para hindi mahirap, no? Para hindi mahirap hanapin. Papakita ko lang kung gaano kahirap maghanap ng mga file. So, ganyan po kahirap, no? Ayan, ganyan. Lalagay ko yung link dyan sa baba. Ayan. So, ilalagay ko dyan na link sa baba is Android 5.0 na. Kasi sinubukan kong i-install yung 4.4.2. Maraming problema. So, ilalagay ko dyan na link and i-recommend ko na rin sa inyo na yung Android 5.0 ang i-download ninyo. Ayan. Yung, again ha, yung 5.0 na ang i-download. Diyan kasi ang dinownload ko is yung 4.4.2. Although wala namang masama. Pero mas okay na yung 5.0 na. Yan, papakita ko na sa inyo yung tutorial. So before anything else, download. Ayan. Lalagay ko naman link dyan sa baba eh. Then, hintayin nyo lang ng yan, 10 seconds. Hindi ko na rin i-fast forward yung video para natural yung way ng pag-i-install na makita nyo. Ayan. Ayan. Then, pwede natin i-click yung download. Ayan, get link. Then, lalagay kayo dyan. Then, click nyo lang yung download. So, ayan. Download is starting na siya. So, ayan. So, ayan. Hintayin nyo lang ma-successful yung download. Then, mag-proceed na tayo sa next step. Ayan. So, sa next step naman, habang nagda-download yan, mag-download na rin tayo nung flash tool o yung Samsung Odin file. Ayan, Odin download. Yan. So, yan. So, kahit anong version pwede dyan. Pero ako kasi sanay ako sa Samsung Odin 3.09. So, dyan. So, sanay ako sa ganyan. Sanay ako sa version na yan. Kaya yan na yung ito-download. Yan. 3.09. And download. Then yun. So ngayon, hintayin na lang natin na ma-download yung firmware. So yan. So makikita nyo, yung dalawa is na-download na. So mag-proceed na tayo sa File Explorer, Downloads. Yan, i-extract natin yung dalawa na yan. So unahin ko nang i-extract yan. Since yan ang pinakamaliit na file, then itong huli. So medyo matagal itong pag-extract na to. Ihandaan nyo na 5 minutes nyo sa extraction. Fast forward ko na yung video. So yan. So once na-extract na yung dalawa, so open nyo lang yung isa, yung Odin. Yan, i-open nyo lang yan. Yan, kung makikita nyo, merong BL, merong AP, merong CP, merong CSC. Simulan nyo sa BL. BL means bootloader. Yan, ilalagay nyo yung yan. Since madali lang yan mag-loading and hindi uubusin ng oras. Next naman is yung CP. Yan. Lagi yung iuhuli yung AP kasi yun matagal mag-loading para hindi din sayang yung oras. Ayan. So, kapag nailagay nyo na yung tatlo na yan, yung BL, CP, tsaka CSC, ihuli na yung AP. Ayan. Tapos, ang gagawin nyo, i-shutdown nyo na yung phone. Yan, hintayin nyo lang na mag-fully shutdown siya. Huwag yung tatanggalin ng battery. Kasi hindi maganda, hindi advisable yun.
So for the next step naman, ito yung mga ipagsasabay-sabay yung pindutin. Lock button, volume down button, tsaka yung home button. Ayan. Again, lock button, volume down, at yung home button. So sabay-sabay yan. So ilapag ko muna tong camera dito and pakita ko sa inyo. Ayan. Home button, volume down, lock ng sabay-sabay. Switch button pala. So sabay-sabay. Hanggang lumabas yung download mode na yan. Ganyan. So, wag nyo munang i-click yung continue o yung volume up. Yan, i-plug in nyo muna siya para ma-make sure nyo kung nare-read ba talaga ng computer o laptop. Yan, ipa-plug in nyo muna sa laptop. Ayan. So, kung makikita nyo, wala pa lumalabas na word na added. So, dapat kapag pinindot yung volume up, tulad yan, dapat merong lalabas na word na added. Ayan, added. Pag walang lumabas, ibig sabihin merong problema sa computer hard drive or yung driver, may install kayo. So, yan, may lumabas. So, click na natin yung start. So, ganyan lang siya. Medyo mako-consume yung time nyo habang naglo-loading yung system. Is yan ang pinakamatagal. So, yun. So, once na may lumabas na word na added, doon lang kayo magkiklik na start. So, yan. So, malapit nang mag-download, no? I mean, malapit nang mag-success. Ayan. Dapat hanggang dulo tulad niyan is dapat kulay green. Tapos kapag success yung installation, dapat ang nakasulat ay, wait lang, catch, yan. Hindi ko na i-fast forward para makita nyo kung ano itsura niya. Dapat ang lalabas is reset. Yan dapat yung lalabas. Ibig sabihin yan, good yan. So kapag fail ang lumabas, ibig sabihin may mali, no? Ayan. Kung reset ang lumabas, ibig sabihin success. Ayan, recovery booting na siya. Mag-i-install lang siya ng ilang updates. Ayan, so mabilis na lang yan. Ayan, so hintayin lang natin. So ayan. So mamamatay siya ng automatic. Magre-reboot ng automatic yung phone. And ayan, Samsung Galaxy Note 3. Ayan, so hintayin nyo na lang siya na loading. Ayan. So, during first boot, medyo matagal talaga yan. Siguro mga 10 to 15 minutes during first boot. Pero once na na-restart nyo na ulit, pabilis na lang yan. Ayan. So, hindi ko alam kung ikakat ko pa ba tong video na to. Pero, yan, sige, ikakat ko na lang siya. So, iset up natin yung phone. Tingnan natin kung gumagana ba na maayos. Ayan. Set up natin yung phone para ma-check din natin kung nagko-connect pa siya sa wifi, kung may problema ba siya. Pero dyan, i-skip muna natin yan. Ayan, click it, no thanks. Then set up. So far so good, gumagana ang data connection. Sabihin, yung firmware na na-install natin is walang problema. Kapag kasi, yung iba kasing firmware, na-install sila sa cellphone, pero doon nyo lang marirealize kapag na-install na mali pala kapag hindi na gumana yung wifi, hindi na re-read yung SIM card. So, ibig sabihin may problema yon sa firmware. Meaning hindi siya fully compatible sa cellphone. Although compatible siya, na-install ng maayos, pero hindi siya fully compatible. May mga feature ng phone na hindi supported ng firmware na yon. So kapag ganun, maghanap kayo ng panibagong firmware and yun, masusupport na yon. So yan, kung makikita nyo, gumana naman ang data connection. So ibig sabihin, nare-read ang SIM card. So yun, so wala siyang problema. Ayan. Kapag ako kasi nagsa-setup, tinatanggal ko talaga yung check dyan. Kasi additional updates yan pagkarating sa ano. So, ayan, kaya pa rin bahala. Ayan, skip. Ayan. Make sure na na-set up siya bago maging success. Ayan, so kung makikita nyo, wala namang problema. So ayan, natanggalan natin ng custom firmware, yung Lineage OS na naka-install. Ayan, original firmware na yan or stock firmware na yung naka-install mismo sa phone. Original Samsung firmware na siya. So ayan, makikita nyo 5.0 since yan yung last na supported ng phone.